kami ang Group 6. At ang topic namin para sa araw na ito ay tungkol sa Unit 9 Database Design and Normalization. So, bago tayo pumasok sa mga technical terms or technical na terms, isipin muna natin bakit nga ba kailangan i-design ang database. Hindi ba pwedeng gawa lang tayo ng table sa Excel, then tapos lagay lang tayo ng lagay ng data? Pwede naman. So, pero habang dumadami ang data, doon na nagsisimula ang gulo. And ang Unit 9 ay tungkol sa paggawa ng maayos and malinis na database. Importance of database design. Bago tayo mag-code o gumawa ng table sa SQL, kailangan muna natin ng maayos na database design. Isipin nyo ito ang blueprint o plano ng bahay natin na kapag sablay, kahit gaano pa kagaling ang programmer, magkakaproblema ang data sa huli. Next is the data integrity. Ito yung pinaka-goal natin, ang accuracy. Gusto natin na kapag tinignan natin ang record ng isang student, sigurado tayong tama yung grade niya. Tama yung address niya at consistent yun sa buong system. Hindi pwedeng sa isang table single siya, tapos sa kabilang table married. Married na pala siya. Dapat isang katotohanan lang. And next is the data redundancy. Ito naman yung duplicate data o yung paulit-ulit, kunwari sa listahan ng library, sa registrar at sa clinic, paulit-ulit natin sinusulat yung buong pangalan natin. Sinusulat yung buong pangalan at birthday ng student, sayang sa storage space. 'Di ba? At nakakatamad mag-input sa tamang design. Isang beses mo lang isusulat, tapos i-delete na lang natin. RDBMS. Ito yung program na ginagamit natin parang may SQL o Oracle. Sila yung manager sa mga tables na gumagamit ng SQL para makuha o ma-update natin ang mga data ng mabilis at safe. So, ano ba yung database normalization? Yung normalization is isa siyang paraan para sa pag-aayos ng table sa database natin para maiwasan natin yung mga paulit-ulit na data, which is yung data redundancy. And para sa mga errors din natin sa pag-update and delete natin ng mga information. Sa entity naman is ito yung mga tumutukoy sa tao, bagay, lugar o mga pangyayari ganyan na binibilan natin ng mga information. For example, yung product or student, ganyan. Kasi sa database is meron siyang isang entity na karaniwang nag-delete sa kanila sa isang table. For the attributes naman, ito yung detalye o katangian ng isang entity. Sa database, ito yung mga columns and columns or field. Ayan yun. Halimbawa, yung mga pangalan nila, edad, address, kung saan sila nakatira, ganyan. Ayan yung attributes. For the primary key naman is ito yung unique code o identifier ng bawat record sa isang table. Unique kasi walang dalawang row na pwedeng magkaroon sa parehong primary key. Kaya unique siya. Tapos kasi hindi siya pwedeng walang laman yung table natin. Hindi siya pwedeng maging blanco. And then for the foreign key naman is ito yung isang column na ito yung column sa isang table natin para kumonekta siya sa primary key ng ibang table.
So, nagsisilbi siyang way or cross reference para mapag-ugnay yung data mula sa dalawang table. Third is basic rules for normalization. The 3 levels. Ito ang pinaka-importanting part ng report namin. May 3 stages tayo ng paglilinis ng table. First is yung first normal form. Ang rule dito, atomic values. Ibig sabihin, sa isang box o cell, dapat iisang data lang. For example, sa column na subject, bawal mong ilagay ang math, science, English sa isang cell lang. Dapat iwalay sila ng rows. Bakit? Para kapag nag-search ka ng math, isang click lang, lalabas agad lahat ng kumuha nun. Second is yung second normal form. Dapat 1F na siya at kailangan fully functional dependent. Lahat ng column sa primary key, ibig sabihin lahat ng info sa table ay dapat may kinalaman sa ID na yon. Kung ang table mo ay enrollment, bawal mong isama dun yung teacher's contact number kasi ang number ng teacher ay nakadepende sa teacher ID, hindi sa enrollment ID ng student. Yung third normal form, dapat 2NF na at bawal ang transitive dependency. Ibig sabihin, yung mga info na hindi naman primary key ay hindi dapat nakadepende sa isang pang-info na hindi rin primary key. For example, ang city ay nakadepende sa zip code. Dahil pareho silang non-key, dapat ihiwalay sila ng table para kapag nagbago ang city ng isang zip code, isang beses mo na lang babaguhin sa master list. Bakit ba natin pinapahirapan ng sarili natin sa normalization? Para makaiwas sa tatlong sakit sa ulo na tinatawag nating anomalies. Update anomaly. Kunwari, nag-change address ang isang student. Isang table lang babaguhin mo, hindi mo kailangan hanapin sa lahat ng tables yung pangalan niya at para palitan isa-isa. Delete anomaly. Para kapag nag-delete ka ng isang record, kunwari nag-drop ang student sa isang subject, hindi aksidenteng mabura pati yung profile o personal info niya sa buong school system. Insert anomaly. Ito yung parang makapag-add tayo ng data kahit hindi pa kompleto lahat. Halimbawa, makapag-add ka ng bagong courses system kahit wala pang student na nag-e-enroll doon. In one word, ang report ng Group 6 ay about sa paggawa ng database na hindi magulo. And sisimulan natin sa tamang design. Kinagamitan ng normalization para matanggal ang duplicates at sinisiguradong may primary key para hindi malito ang system. And ginagawa natin ito para maiwasan ang mga anomalya at maging mabilis at accurate ang ating data management.